Excited ba kayo ngayong umaga na ito to hear God's Word? Amen. Ang una ko pong tanong sa bawat isa sa atin ay, nagfo-focus ba tayo sa kung ano ang importante sa buhay? Pwede bang tanongin mo yung katabi mo, nagfo-focus ka ba sa kung ano ang importante sa buhay? Dahil meron po akong kwento sa inyo, makailan ko lang po ito nalaman. Ito po ay kwento ng isang bishop sa Amerika. Isa po siyang Black American, And ang pangalan niya po ay si Bishop Kenneth Ulmer. Siya po ay bishop ng Faithful Bible Central Church. And alam niyo po, si Bishop Kenneth Ulmer, bago po siya naging bishop, hindi po kasi ganon basta-basta pwedeng maging pastor sa Amerika. Kailangan meron kang degree or meron kang pinangahawakan ng mga pag-aaral, And lalo na kapag po bishop, kailangan meron sila mga doctorate degree. So, meron ba kayong kilalang merong masteral degree, doctorate degree, after yan ng college nila, And alam niyo po, itong si Kenneth Ulmer, nagkwento ng story niya nung siya ay kabataan pa lamang, siya po ay elementarya. Sino dito nakapag-elementary? Alam niyo po, nung siya ay gagraduate na, may pinagawa po sa kanila nung 1970s yung teacher nila na project. And the night before ng submission nung project nila or paper nila, talagang tinype yun ni Kenneth Ulmer. Alam niyo yung typewriter? Familiar ba kayo doon? Sino sa inyo naabutan yung typewriter? Alam niyo po, ang hirap mag-type noon kasi talagang typewriter yon, minsan pumapasok pa yung daliri mo dun sa loob, masusugatan ka. Then pag nagkamali ka, hindi pwedeng, merong backspace lang, Alam niyo po, sa madalit salita, nagawa ni Kenneth Ulmer matapos yung project niya the night before yung submission. And alam niyo po, sinubmit niya sa teacher niya yung paper niya. Pagdating ng paper niya, alam niyo po, nakalagay. Tanungin niyo ako ano? Nakalagay doon, good paper. Nakalagay doon. Tapos nakalagay, good content. Nakalagay din, talagang malinaw, clear project. Hindi po yung walang sulat, kundi malinaw talaga, naiintindihan. Pero yung grade niya po, nakabilog, malaki. Kulay red, letter F, failed. Bakit failed? Good paper, maganda daw yung ginawa niya, good content, malinaw. Pero sabi nung teacher niya, wrong assignment. Pwede palang ganun, Maganda yung mga nagagawa natin, kaya lang, yun ba talaga yung focus? Yun ba yung dapat nating gawin? Dahil po, minsan, nawawalay tayo dun sa things that truly matters. Kaya, nagfo-focus ba talaga tayo dun sa kung ano ang importante sa ating buhay? And para sa atin, minsan, meron po tayong definition ng success. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, meron tayong, bilang Kristiyano, may definition tayo ng success. Dahil ang success po ay maging ikaw, ang gusto ng Diyos na maging ikaw. At gawin mo ang gusto ng Diyos na gawin mo. Para pagdating niya, sasabihin niya sa'yo, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Dahil ito po yung thing na nagmamatter. Alam niyo po, hanggat sa nadadagdagan ang panahon ng taon, lalong papalapit po ang pagdating ni Jesus. At pagdating pa ni Jesus, sasabihin pa niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Sa tingin niyo po ba, mababanggit yun sa atin ni Jesus pag nakita natin siya? Or
masasabi niya sa ating, disappointed ako sa'yo. Or baka sabihin niya pa, hindi kita kilala. Dahil po, marami sa atin, chini-chase natin ang maraming bagay tulad ng pera, pangarap, pamilya, relationship, trabaho. Feeling natin, yun yung makakapagbigay sa atin ng success. Pero nakakalimutan po natin yung tamang focus na maging ikaw ang gusto ng Diyos na maging ikaw. Sabi mo ngayon sa katabi mo, maging ikaw ang gusto ng Diyos na maging ikaw at gawin mo ang gusto ng Diyos na gawin mo. Kaya iba sa atin, di ba? Monday to Friday or yung iba, Monday to Saturday yung pasok. Parang sa atin, di ba? Parang kapag tuloy nagtatrabaho, ay, Monday na naman. Di ba? Pag halimbawa, walang pasok ng Monday, kung ano yung feeling mo ng Monday, Tuesday, ganun din yung feeling mo. Kasi bakit? Sometimes we don't feel inspired kasi hindi tayo nakaka-feel ng success sa mga ginagawa natin, sa mga pinagpapagura natin. And sometimes dahil sa akala natin, nagagawa na natin yung best naman natin sa trabaho natin, kaya lang parang hindi yun worth it lahat kasi ganito lang naman kinikita ko eh. Kasi parang minsan tabla pa nga eh sa mga expenses ko. Pero gusto ko pong i-remind kayo na ang trabaho po ay hindi sumpa. Pwede bang i-remind mo ang mga nasa likod at nasa unahan mo, hindi yung katabi mo nasa likod at nasa unahan ang trabaho ay hindi sumpa. Ayan. Bakit? Dahil tayo po ay nilikha para magtrabaho. Pero ang goal po kasi ng pagtatrabaho ay umasenso ang kaharian ng Diyos. Nakalimutan na natin, ang umaasenso, ang feeling natin, yung sarili natin, buhay natin, pero nawawala na sa picture si God. Meanwhile, ang sabi ni Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, di ba? With all your mind. Pero, bakit wala siya sa picture ng buhay natin? So in short, kailangan bumalik tayo dun sa tamang focus natin. Sabihin nga natin, focus. Kasi hindi po ito, next slide please, tungkol sa pagiging masaya sa trabaho. Pero mahanap mo kung saan ka gusto ni Lord dalhin. At makapag-serve ka sa Kanya doon ng best. Lahat ho tayo dito hindi tinawag na pastor. Lahat ho tayo dito hindi tinawag na doktor. Lahat din ho tayo dito hindi tinawag na engineer. Hindi rin tayo tinawag na astronaut, kundi nasa space na tayo lahat. No? Pero lahat po tayo ay tinawag para mag-serve kay Lord. Kaya po, ang true success talaga, hindi ang greatness ng iyong nagawa or ginawa mo, hindi yun yung makakapag-define ng success. Pero kung ano yung greatness ni God sa buhay mo, dun sa nagawa mo, dun sa ginawa mo. And alam niyo po, excited po akong itopic ito dahil bihira po tayong mag-topic ng ganito sa church. Actually, siguro ito po yung isa sa mga special time dahil nasa series break po tayo sa church natin ng mga themes. But I'm excited po to share with you this morning ang topic natin na succeed in finances. Sabihin mo nga, magsasucceed ka. Sabihin mo sa katabi mo, kaliwa at kanan mo, magsasucceed ka. Wag ho nating isipin na parang ang Diyos walang pakialam sa area ng finances natin. Parang ang care lang ni Lord ay salvation lang natin. Wag ho nating isipin ganun dahil mismo si Jesus may pakialam sa tax. Nagbayad siya ng tax. Di ba? Inutusan niya yung mga alagad niya. Meron daw isda doon na may luluwa ng ano. Di ba? Tapos binigay nila.
Then kapag may nag-o-offering sa temple, nandoon si Jesus nakatingin. At alam nyo ba, na si Jesus din, hindi lang basta concerned sa finances, concerned siya sa well-being natin. O wag muna natin pakita yan. Concerned si Jesus sa well-being natin, ibig sabihin, mental natin, hindi lang basta spiritual, pati physical din. Si Jesus, concerned din siya sa kung tayo ba ay nagugutom. At alam niyo po, pwedeng ang reaction natin dalawa. Ay, ba't natin pag-uusapan yung pera sa church? Di ba? Kasi syempre marami pong nai-issue ng mga pastor ngayon. Tama ba? Kapag nabanggit yung isang pastor sa telebisyon, feeling na ng maraming tao ngayon, ganun lahat ng pastor at saka ganun lahat ng Christians. Di ba? Pero sa totoo lang, pag tinignan po natin ang Bible, pati ang history, makikita natin na talagang merong success tayong makikita sa finances kung isasama natin si God sa picture ng lahat. At alam niyo po, ganun din tayo sa trabaho natin, sa family natin, sa relationships natin. Kung isasama natin si Jesus sa mga area ng buhay natin na yun, for sure, magiging successful ang bawat isa sa atin. Kaya alam mo ba, na concerned si God sa mga pangangailangan natin. Huwag mong isipin na hindi concerned si God sa iyo. Alam niyo po, magiging bold enough ako na magsalita po sa inyo dahil sa totoo lang po, sina Bishop at Rev, ayaw po kasi nila na mabanggit ng kahit sino man sa inyo, kahit sa nanonood po dito, na parang after lang sila sa pera nyo. Actually nga po, ayaw nilang magbanggit tungkol talaga sa pera. Pero dahil po, nasa Bible ito, kailangan nating pag-usapan. Dahil din, nakikita ho namin, kamakailan lang, kahapon po, galing kami ng CCT Tagaytay, may inatinan po kami na leaders camp doon. And alam niyo po, yung mga testimonies ng leaders doon, kahit mga 57 years old na, senior citizen na, talagang 3 years ago lang sila nakakilala kay Lord, pero pinagpapala sila at ang buhay nila. And actually po, kami bilang mga pastor, ako po personally, gusto ko pong nakikita kayong nagsasucceed. Gusto ko pong nakikitang yumayaman kayo, honestly. Totoo po yan. Kaya lang, hindi natin ma-feel yun kung iniisip natin hindi concerned si God sa pangangailangan natin. Huwag po nating isipin na, ay, pera, wag yan natin pag-usapan, makamundo yan, di ba? Pwedeng yun yung nasa isipan natin. Pero sa totoo lang, whether or not may pera ka or wala, kailangan pa rin natin ang pera. Pero, alam naman natin na hindi porkit may pera, masaya ka. Si John D. Rockefeller po, kung kilala niyo po siya ay nabuhay noong 1900s. Sabi niya po, I have made many millions, but they have brought me no happiness. Mas marami ho siyang pera kaysa sa bawat isa sa atin. O pwede ngang kahit pa pagsama-samahin lahat ng pera natin dito sa church, hindi natin maiko-compare yung amount na meron si John D. Rockefeller. And alam niyo po kung bakit? Dahil sa alam naman natin, kung may pera tayo, hindi naman talaga yun ang end-all, be-all ng buhay natin. Ang pera po ay nandiyan dyan para lang din tumulong sa bawat isa sa atin. Ngayon po, ang success sa utak natin, pagdating sa pera or sa finances, ay tumutukoy po sa financial freedom. Sabihin nga natin, financial freedom. Marami pong influencers ngayon yung nagbabanggit tungkol sa financial freedom. Pero alam niyo po, habang pinapanood ko sila, habang pinapakinggan ko sila, tinatanong ko ang sarili ko rin, paano ka magiging free kung slave ka ng
finances. Kung alipin ka ng finances, paano mo masasabing financially free ang buhay mo? Kasi po, dito ko napansin at nakita ngayon na ang financial freedom ay ganito po. Nangyayari po ito, it happens, next slide please, ayan, when you get what you really need. Kung ano talaga yung kailangan mo sa buhay mo. At nakuha mo yun. Meron kang isa kang financially free. Dahil yung lahat ng pangailangan mo ay natutugunan. Take note po yon, what you really need. Hindi yung mga bagay na iniisip mong kailangan mo. Ang financial freedom po, makukuha lang natin kung talagang nakukuha natin yung pangangailangan natin. Ano ba yung pangangailangan mo ngayon? Of course, kailangan natin ng damit, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng pagkain. Pero lahat ng yan, sa panahon ngayon, hindi natin makukuha kung wala tayong pera. Kaya po, kailangan pag-usapan natin ang pera dahil essential ito na part ng buhay natin. Araw-araw nag-i-involve ang pera sa buhay natin. Magbabayad ka ng pamasahe, bibili ka ng pagkain, magbabayad ka ng bills, di ba? Magde-date kayo ng asawa mo or ng girlfriend mo, kailangan merong. Kaya lang, bakit natin to iniiwasan? Hindi kasi natin naiintindihan maigi. Alam niyo po, sabi ni Dave Ramsey, isa po siyang financial din inclined na tao, businessman. Sabi niya po, more money will make you more of what you are right now. Tatagalogin ko po mamaya. If you are miserable and you get more money, you will be lots miserable. Sabi ni Dave Ramsey. Tapos sabi niya pa, next slide, if you're a generous person and you get more money, you'll be outrageously generous. Ito lang po yan. Mahaba yung binasa natin, di ba? Simple, money is an amplifier. Ibig sabihin, nagpapalakas, nagpapakita lalo kung sino ka ba. Tingnan nyo, no? Dalawang klase ng tao. Binigyan mo ng pera, nagkaroon ng pera, ano sasabihin? Oy, nagkaroon pa ako ng pera dun. Di ba? Masaya pa sila. Nagkaroon sila ng pera. Pero may iba naman binibigyan ng pera na, ay, ito lang. Pansin nyo? Dalawang magkaiba na reaction. Dahil kung hindi ka masaya at binigyan ka ng pera, talagang di ka magiging masaya. At kung masaya ka, kontento ka, tas binigyan ka ng pera, magiging lalong masaya ka pa rin. Kaya dito ho natin makikita ito ngayon. Anong nagagawa ng pera sa buhay natin? Pwedeng iniisip natin ngayon, wow, pera pinag-uusapan, okay. Interested ako dyan kasi gusto kong magkaroon. Ang tanong, next slide, ito ba talaga yung kailangan natin? Pera ba talaga ang kailangan ko? Ano ba talaga ang kailangan ko sa aking buhay? Simple lang. Kung ano yung binanggit mo rin. Ano yun? Buhay po ang kailangan ng bawat isa sa atin. Buhay na nagbibigay kapayapaan at kakontentuhan. Yun ho ang kailangan ng bawat isa sa atin. Kailangan ho natin na tayo ay makontento sa kung ano ang meron tayo. Malaki man na amount o maliit, dahil kailangan tayo na kung saan makita natin yung wider perspective nito, na ang pera po, nandiyan yan lagi.
nawawala, nauubos, pero bumabalik din kung tayo ay kumikilos. Kaya lang tayo takot kasi iniisip natin, pera di ba nasa Bible yan eh. Sinabi ni Paul yan eh. Alam ko yung verse dyan, pastor. Totoo po. Actually, ito yung naisip ko dyan, ano? Money, next slide, does not corrupt everybody. Hindi ho lahat ng tao nababayaran. Di ba? Hindi lahat ng tao nasisilaw sa pera. Pero kung mahal mo yung pera, pwedeng makorap kahit sino. Kung mahal mo yung pera. Kaya tingnan nyo, dito yun, no? Mali ako ng spelling ng Timothy dito, ah. Next slide mo nga. Timothy. Okay. Ang sabi po ni Paul kay Timothy, kasi ang pagmamahal sa pera, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Take note yun, naka-highlight dyan, ang pagmamahal sa pera. Hindi po ang pera, no? Ano daw? Ang pagmamahal sa pera. Ang ugat ng lahat ng kasamaan. May mga taong masyadong ginusto ang pera, kaya daw sila nalayo sa faith at napasama ang buhay nila. Dahil yung pera, yun na yung naging focus ng buhay nila. Akala nila, oy, sabi siguro ni God sa kanila, akala nila, good. Katulad ng kay Kenneth Ulmer. Good yan. Maganda yung ginagawa mo, pero hindi nila alam, sa dulo nakalagay pala F. Failed. Bakit? Kasi yun ba yung nagmamatter? Hindi. Sa Philippians chapter 4 verse 19, alam naman po natin na kapag tayo ay naglilingkod kay Lord at talagang mapagbigay tayo at tayo rin naman ay nabubuhay sa salita niya, pangako po ni Lord na binanggit ni Apostle Paul sa mga sa Philippian Church, na ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Galing saan daw? Sa hindi mauubos na yaman niya. Bakit di mauubos? Kasi sa totoo lang, lahat ng nasa mundo ay sa Diyos. Siya lumikha niyan eh. Siya lumikha niyan. Inayos lang ng mga bangko sentral natin. Tinunaw-tunaw yung mga mga metal na yan, tas ginawang di ba? Pero after all, lahat yan kay Lord. Kaya lang di natin po nare-realize na ang binibigay ng Lord madalas sa atin, hindi naman yung wants natin, hindi yung mga gusto natin, kung hindi yung mga kailangan natin. Again, sabihin ko po sa inyo, kailangan. Alam niyo po, marami po akong kakausap, kapatiran natin sa abroad, mga tao na nagpunta ng abroad, na nakausap din nila yung mga kapwa nila Pilipino doon. Pinakita yung mga malamansyon nilang bahay, katulad nito, no? Magkano kaya yan? Alam niyo po, one time, sabi nung isang overseas Filipino worker dun sa isang pastor na kakilala natin, sabi daw, Pastor, papakita ko sa inyo yung bagong bili kong bahay. Ang laki. Praise God talaga. Sabi nung overseas Filipino worker. Tapos, sige, puntahan natin. Pinuntahan nila. Ganda. Magkano yan? Actually nga, Pastor, sa totoo lang, 3 trabaho ko para mabayaran ko yan. Lagi na nga ako dito sa sasakyan ko eh. Tapos tinanong daw siya ng pastor, hindi ka pala nakakapasok ng bahay mo. Lagi ka nasa sasakyan. Ba't di ka lang bumiling malaking sasakyan? Kasi minsan, iniisip natin,
Yun yung mga bagay na need natin. Pero ano ba yung talagang kailangan natin? Doon natin mapapansin na doon tayo pagpapalain ni Lord. Now, kung malalaman nyo po na sina Bishop ay meron pong 2 sasakyan, huwag nyo po isipin na, ay, ano yun? Galing yun lahat sa church na pera. Actually po, galing yun sa dugo at pawis niya pag siya nagpipreach sa ibang mga churches. At pinagpapala po siya ni Lord, hindi dahil sa magaling siya mag-preach. Wala naman yun sa Bible, pag magaling ka mag-preach, pastor ka, pagpapalay ka kaagad. Hindi eh. Actually, yung sasakyan po, kailangan niya kasi yun. Pupunta siya ng Tagaytay. Alam nga naman mag-tricycle siya. Dito hanggang dun. Di ba? Pagkukommutin mo si Bishop sa bus, makikipagsiksikan. So, makikita natin bakit din pinagpapala ni Lord ang mga anak niya. Saan? Hindi sa mga bagay talaga na gusto nila, kundi saan? Kailangan nila. Ang tanong sa katabi mo, kailangan ba yung bagay na meron ka? Yan ang tanong sa bawat isa sa atin. Kailangan ba yung bagay na meron ka? Ngayon, pwede mong isipin, Pastor, kasi syempre, yung kinikwento nyong yan, overseas Filipino worker yan, tsaka nagtatrabaho syempre sa isang mayaman na bansa, hindi katulad dito sa Pilipinas. Alam niyo po, sabi sa Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18. Verse 18, tandaan nyo na si Lord na inyong Diyos. Hinighlight ko po yan, malaki, naka-bold letters. Tignan nyo, ano sabi? Ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas para, hindi nakuha ng iba. Tignan nyo, ang sabi ni Lord, Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas para umasenso. Hindi ho sinabing, ang magbibigay sa inyo ng pera mula sa langit, mag-iitsa si Lord, tas bababa na lang sa bahay mo. Tingnan niyo yung sabi, lakas. Makakaya mong gawin yung dapat mong gawin para umasenso sa buhay. Anong sabi ni Lord? Kasi tapat siya sa kasunduan niya sa mga ancestors niyo hanggang ngayon. Kaya kahit estudyante ka ngayon, nandito ka, naka-attend ka sa morning service. Kung estudyante ka, kailangan mo ng talino at sipag sa pag-aaral. Hindi koneksyon sa teacher ang kailangan mo, no? Para ipasa ka, hindi yun koneksyon ang kailangan mo. Kailangan mo talino at sipag, di ba? Kung baon na baon ka na sa utang, pasimpleng silip sa katabi dyan. Kung hindi mo na alam saan ka magtatrabaho, kung hindi mo na alam saan ka kukuha ng mga pangailangan mo, ito lang po ang masasabi natin. Makipag-usap ka sa Diyos. Kasi sabi niya sa salita niya, Deuteronomy chapter 8 to binasa natin, verse 17 to 18, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas para umasenso. Lord, bakit naman hindi ako maasenso? Buti pa yung katabi ko, buti pa yung kumari ko, buti pa yung kakilala ko. Ang tagal na namin magkakilala. Ako, Christian, siya naman, hindi. Ba't ganun? Bakit po, magkaiba kami? Ba't siya mas lalong pinagpapala, ang buhay ko hindi? Ang tanong, naipag-usap ka ba sa Diyos? Nasasabi mo ba sa Kanyang, Lord, bigyan niyo naman ako ng ability para umasenso ang buhay ko, mapakain ko yung anak ko, yung pamilya ko, mabuhay ko, kahit marami akong inaasikaso sa bahay, talagang umayos yung buhay namin. Para mabayaran ko, Lord, yung utang ko. Ba't di mo kausapin si Lord? Amen? Sino dito kakausapin na si Lord? Meron tayo ngayong pag-uusapan na 5 habits for financial success. 5 habit. Ibig sabihin ng habit, laging ginagawa.
O ito yung hindi mo kinaugalian dati pero gagawin mo na ngayon. Tinawag natin siyang money. No? Money. Letter M, kailangan po pagdating sa pera, we must learn how to manage it. Keep a good accounting. Pwede po bang basahin natin ulit yun? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Manage it. Keep. Sabay-sabay tayo. Okay, 1, 2, 3, go. Manage it. Keep a good. Sa Tagalog po, pamahalaan ito, panatiliin ang isang mahusay na accounting. Sina Bishop po at saka si Rev, kung di nyo po alam, sila po ay gumraduate ng Bachelor of Accountancy. At silang dalawa po ay nakapasa po sa CPA. At iniwan po nila ang trabaho nila para magpastor. At alam niyo po, ang accounting napaka-importante. Kasi hindi lang yan ginagamit sa business. Actually, ang church po natin, meron ding accounting ng lahat ng tinatanggap. So kung hindi nyo po alam, baka akala nyo po kasi sina Bishop nagbibilang ng pera, hindi ho. May iba nagbibilang at naka-record lahat. Kung nagbigay ka, nilagay mo sa sobre yung pangalan mo. Nakalista po yun lahat. May record tayo. Kung gusto mo malaman, hindi na po kasi natin pinopost dyan, doon na lang sa office. No? Tanungin natin yung treasurer, sina Rev, or mga leaders natin. Saan ko po ba makikita yun? Magkano na ba yung naibigay ko po? Dahil bakit? Sa Bible po, laging binibilang kung ilan yung mga tupa, alaga nilang kambing, alaga nilang baka. Alam niyo ba yun? Di ba nakalagay minsan, mababasa mo, and 3,000 sheep, ganyan. Das 4,000, ganyan. Di ba? Bakit? Ba't may ganun tayo nababasa sa Bible? Kasi sa totoo lang, yun yung accounting na ginagawa. Kailangan may naglilista, may nag-outline, para makita mo magkano yung pumapasok, magkano yung lumalabas. Tignan niyo po sabi sa Proverbs chapter 27, verse 23 to 24. Ang sabi po ng sumulat nito, alagaan mo ng mabuti ang mga tupa mo at bantayan mo ang iyong mga kambing. Kasi ang yaman, di yan lagi nandyan. At ang kapangyarihan, di mo alam kung magtatagal. Yung pera rin, di mo alam kung magtatagal. Ay, alam na alam ko, pastor. Pagkakuha ng sahod, wala na kagad. Pwedeng ganun yung nasa isipan natin. Pero sa totoo lang, kailangan ho natin malaman na dapat tayo ay naglilista kung ano ho yung mga meron tayo, yung kinikita natin, yung utang natin, at kung saan yon napupunta. 4 na bagay po na gusto ko pong ituro sa bawat isa sa inyo para makuha natin kung paano natin tayo magiging good accountant ng pera natin. Baka kasi si gastos na lang tayo lagi, di ba? Okay? So tingnan natin. Ano yung una? What I own. Ilista mo. Ano yung meron ka? Magkano yung pera mo sa bangko? Magkano yung pera mo sa wallet mo? Nakalista ba yan? Kasi kung wala kang listahan, baka hindi mo alam, may nawala na dyan. Pag di mo tinitignan, baka nagkulang ka na, kaya ka nasushort, tas mangungutang ka sa kapitbahay mo. Na di mo naman mababayaran sa susunod. Tas tatakbuhan mo yung 5-6. Tas di mo na naman mababayaran. Ano ginagawa ng iba? NPA. Di ba? Palipat-lipat na rin ang address. At isulat mo, what I earn. Again, say it with me, what I earn.
magkano kinikita mo. Kailangan alam mo. Hindi pwedeng hindi. Magkano ba yung natatanggap mo kahit sa mga racket mo, sideline mo? No? Ngayon may eleksyon. Meron ka bang sideline sa eleksyon? Magkano lahat yun? Kasama yung trabaho mo talaga. Nagbebenta ka ng mga kakanin, nagbebenta ka ng mga ginagawa mo minsan pag Sabado, Linggo. Magkano yun lahat? Ilista mo. Hindi para ipakita sa amin, kundi para sa iyo yun. Para hindi ka magkamali at makita mo talaga ng maayos magkano yung pumapasok, magkano yung lumalabas, ano. At baka hindi mo alam. Akala mo nabayaran mo na yung utang. Pero hindi pa pala. Tapos magugulat ka, mai-issue ka sa ibang tao. Di ba? May utang daw ako doon, nabayaran ko na. Pero sa totoo lang, di mo nilista, nakalimutan mo na. Kaya lilista natin, what we owe, what I owe. And, pang-apat, where it all goes. Saan napupunta lahat yun? Sa Shopee mo ba? Sa TikTok mo ba napupunta? Kaya after natin ma-manage yung finances natin, ilista mo naman, next slide, outline your spending. Ilista mo lahat ng mga ginagastos mo. Sabi mo sa katabi mo, ilista mo. Bakit ho natin to ginagawa? Dahil mismo, ang pinakamayaman na hari ng Israel nung kanyang kapanahunan at ang talagang nasa golden age po ang Israel, dahil sa wisdom nitong taong ito ay walang iba kundi si King Solomon, na isa po sa nagsulat ng Book of Proverbs. At ang sabi niya po sa ganito, sabi niya, verse 21, tingnan niyo, sabi niya, chapter 21, verse 5. Ang nagpaplano ng maigi, sure na sasagana. Paano ka magpaplano kung wala ka nasusulat? Di ba? Paano ka magpaplano kung wala kang na-outline na gagawin? Come what may na lang, ay, hindi ko alam kung ano mangyayari. Basta bahala na. Mahilig tayo sa bahala na. Ang nagpaplano ng maigi, sure na sasagana. Pero ang gustong mabilisan, sure na maghihirap. Kaya tignan nyo, saan napupunta yung pera natin? Pag ba meron tayong pera, bili kagad dito, bili kagad nun. Pag ba meron tayong pera, may kinita ako, ipangloloto ko kagad, ipangsusugal ko kagad. Ganun ba tayo? Diba? Dahil gusto mo nang mabilisan, sinugal mo lahat yung sahod mo. Ano nangyari? Tignan niyo yung sabi ni Solomon. Pero ang gusto ng mabilisan, ano daw? Ano daw? Sure na maghihirap. Hindi sinabing, baka maghihirap sila. Anong sabi? Sure. Mabilis ang gusto mo eh. Kaya tingnan nyo, di ba sa atin, lalo na malapit na December, di ba? Sino sa inyo excited na? Excited po ako sa December kasi bakit? Ang daming pera, may 13th month kami, pastor. Ay! Kumukuti-kutitap na yung mata niya, Bantayan nyo na yung mga nanay nyo, mga anak nyo. Pag may pera yan, di ba? Ano nakikita nila? Next slide. Sale! Sale! Uy, punta tayo dun sa SM, may sale. May sale doon. Alam niyo po, meron din kaming subject na entrepreneurship, Lagi niyan, meron yan. May mid-year sale, di ba? May end of the year sale. Merong maagang sale sa taon. Then every month, meron pa yan, di ba? Yung ina-align pa nila dun sa date, lagi, di ba? Hindi nawawala ng sale, kaya tinan mo, ang dami ng plato sa bahay,
na nabili, di naman ginagamit. Nabili mo nung sale, di mo naman nagagamit. Ang dami yung nabili na sale noon. Ay, sale, tara punta tayo. Tapos makakabili ka. Tapos, gagamitin mo ba sa bahay? Hindi. Ano dun lang? Naka-imbak. Nag-e-enjoy yung mga ipis, langgam. Pati yung mga alikabok doon. Sila lang nag-e-enjoy. Dahil bakit? Yun tayo lagi. Hindi tayo nagpaplano ng maigi sa pera natin. Kaya tignan nyo. Verse 20 po sa Proverbs 21. Ang pera ng di nag-iisip, nauubos. Tanong mo nga katabi mo, nag-iisip ka ba? Hindi ho ako nagsasabi nito, no? Baka inaasar ako nito, Di ba, pwedeng naisip mo na yun. Pastor, grabe naman yung Bible, parang ayoko nabasahin. Ako yung tinatamaan, Pastor. Ganun talaga. Kasi ganun ang Word of God. Kung nakikita mong, parang may kumikirot sa akin, totoo, effective. Kasi may kinokorek si Lord sa buhay natin. Kaya ngayong taon na to, para makaipon ka, hindi porkit may sale, bibilin mo. Baka yung sinisale nila, yun yung tira-tira na lang, gustong paubos. Di ba? Kaya sila nag-sale kasi 10 years na palang nandun. Pag sinuot mo, sira ka agad. Di ba? Ang pera ng di nag-iisip, nauubos. Mula sa araw na ito, mag-iisip na tayo, aayusin na natin yung finances natin, i-outline na natin. Dahil bakit? Tayo po ay stewards ni Lord sa lahat ng binibigay niya sa atin. Pag tinignan nyo, oo nga, Matthew chapter 24 hanggang 25, parang end times po yun, pagdating ni Lord, yung laging tema sa mga parables ni Jesus. Pero kung mapapansin nyo po doon, laging ang tema rin ay merong iniwanan yung amo sa mga servants niya. Then pagbalik ng amo, hinahanap niya sa mga servants niya kung meron ba sila o kung nadagdagan ba yung binigay niya sa kanila. Bakit? Kasi lahat ho tayo magsusulit kay Lord. Kami rin ho, bilang pastor, kung hindi ho namin to sasabihin sa inyo, magsusulit din kami kay Lord. Makasabihin niya pa sa amin, Jace, ba't hindi mo binanggit dun sa church nyo yung tungkol dito? Ba't nililihim mo sa kanila? Sabihin ko ba, bakit takot po ako, Lord, kasi baka mamaya kung anong sabihin nila sa akin Ba't ka natatakot? Salita ng Diyos yan. Para matulungan po kayo. Dahil nakikita ho namin sa ibang mga churches, honestly po, nagiging manager marami, lumalaki yung businesses nila, napagpapala family nila. Dahil napagpapala yung mga umaatin sa church, lumalaki rin po ang church. Tingin nyo po, ba't tayo nag-i-stay dito? Isipin nyo lang ho yun. Bakit kaya tayo nag-stay dito sa maliit na church na to? Dahil ho, marami rin, hindi talaga umaasenso sa buhay. Yun po yung reality. Pero gusto po naming umasenso kayo. Yun po yung pangarap namin sa bawat miyembro ng church. At alam natin, pag umasenso tayo, amen? Mapupunta tayo sa isang mas malaking church lalo. Amen? Letter N, kailangan natin to. Meron tayo dapat nest egg. Sabihin nga natin, nest egg. Or, tinatawag na sa simpleng salita sa Tagalog, mag-ipon ka. Kailangan mag-ipon tayo. Tingnan niyo sabi sa verse 20a ng Proverbs 21. Ang bahay daw ng matalino, maraming
kayamanan. Bakit? Ba't maraming kayamanan? Kasi marami pong naiipon. Maraming importanteng bagay na may halaga na nandun. Bakit kailangan mag-ipon? Para maging prepared tayo just in case din na may mangyaring hindi inaasahan. Maaksidente ka, magkaroon ka ng sakit, may kailangang tulungan ng mga tao para sa future ng anak mo, future ng mga magulang mo. Alam niyo po ba, ang mga Japanese pala, nalaman ko po sa isang article ng BBC, meron silang tinatawag na kakeibo, ang tawag nila, no? The Japanese art of saving money. Sa buong mundo po, sila yung may malaki na amount na naiipon. Mga Japanese. Galing nila mag-ipon. Kaya wag ho tayo magtaka, bakit nga kaya ang Pilipinas na pag-iiwanan, ibang bansa, lalong umaasenso. Tandaan ho natin, di ba? World War II, sa mga nabuhay dito nung time na yon, binomba ho yung Hiroshima at Nagasaki. Sa Pilipinas ho, nagkalat yung tinatawag ng Mickey Mouse Money. Alam niyo yun? Bakit tinawag na Mickey Mouse Money? Kasi walang halaga yung pera nila. Japanese money yun, wala nang halaga. Bagsak ang ekonomiya nila. Ba't sila naka-arise, nakabangon? Napag-iwanan pa ang Pilipinas. Marunong sila sa isang bagay. Ano yun? Mag-ipon. At kahit ho, si Robert Kiyosaki, hindi ho siya Christian, pero tinuruan siya ng tatay niya na mag-ipon. Siya po yung author ng book na Rich Dad, Poor Dad. At sabi niya, ang portion ng income sa kanya, ang advice niya sa mga tao ay ganito. Simulan natin sa baba yung basa. Necessity, lahat ng pangailangan mo, 50% ng pera na meron ka. Hatiin mo kagad, kung may 10,000 kang sahod, 5,000, hiniwalay niya na. Fun and leisure, kapag gusto mong magsaya, gusto mong pumunta sa mall, kumain kayo ng friends mo, ng family mo, maghiwalay ka na ng sahod mo para dun. Sabi niya, 10%. Savings, 10% ulit. Education jar, another 10%. Financial freedom jar, para pag nangangailangan ka sa oras na kung saan kailangan mo kumuha ng pera, may makukuha ka, another 10%. Pero nagulat po ako nung nakita ko po dun sa listahan niya to. Ando dun din po actually yung tithes. Hindi po siya Christian, pero alam niya yung principle ng tithing. Ito yung letter E po natin. Next slide. Embrace tithing principle. Hindi lang importanteng mag-ipon, kailangan yakapin din po natin yung prinsipyo ng pag-iipon. Ng pagta-tithes. Mali ako dyan, pag-iipon na lagay ko. Yakapin natin ang prinsipyo ng pagta-tithes. Bakit? Alam niyo po, sa history, kailangan alam natin ang nangyari sa ibang mga tao para sa ganun, kung ano yung mga naging success nila sa buhay din nila, hindi po tayo magkamali rin sa kung paano tayo mamumuhay. Sino sa inyo kumakain ng cheese? Eden cheese. Pag December, di ba, yan yung nilalagay sa spaghetti, lasagna. Alam niyo po yung founder ng Kraft Foods Incorporated, next slide, ay si James L. Kraft.
Siya po ay tither. Meron siyang book, libro, at sinabi niya doon na siya ay nagta-tithes din. Yung kanina pong pinakita ko, baka hindi niyo po siya kilala, si John D. Rockefeller. Siya po ang world's first billionaire. Unang naging bilyonaryo sa buong mundo. Si John D. Rockefeller. At alam niyo po yung sabi niya rin, next slide, I never would have been able to tithe the first $1 million I ever made if I had not tithed my first salary, which was 1.5 per week. Hindi niya matatight yung milyon kung hindi siya nagsimula sa piso na kinikita niya. 10% ng kinikita niya. So, ibig sabihin nun pala, $15 yung kinikita niya, 10%, 1.5. Binibigay niya kahit maliit na amount. Hindi siya nahihiya. Si William Colgate, kilala niyo ba siya? Yung Colgate na toothpaste na ngayon umabot sa Pilipinas. Pabili nga ng close-up yung Colgate. $200-year-old na toothpaste brand. Siya rin po ay nagsabi na isa rin sa susi ng kanyang success ay tithing. Ano ba yung tithes? An amount na meron tayo na ibinibigay natin sa Diyos, hindi directly kay God, pero sa service niya. Or sa mga taong nangangailangan. Mga mahihirap, balo, ulila, lahat yan. Pati sa church, lalo na. At alam niyo po ba, pag sinearch niyo sa Google, greatest donators in the world. Unang-una, sina Bill Gates, Warren Buffett, at marami pang iba na mga billionaires. Pwedeng sabihin natin, kaya naman sila nakakapagbigay. Malaki kasi yung pera na nila. Abaho, pag nalaman nyo yung binibigay nila, 70% ng pera nila. Kung tayo nga meron nun, baka, ba't ko bibigay? 10% lang. Pero grabe ho sila magbigay. Anong meron? Hindi ko po sinasabi na lahat ng Christian na nagbibigay ng tithes magiging bilyonaryo. Next slide, please. Disclaimer po, Hindi po porkit pinakita ko sila, ibig sabihin nito magiging bilyonaryo ka na. Pero pinapakita ko po ito sa inyo, na kahit po maliit o malaki yung tinatanggap natin, dapat tayong magbigay sa Diyos at sa Kanyang gawain. It doesn't matter kung estudyante ka, 15 pesos lang katulad ni John D. Rockefeller ang tinatanggap mo per week. Tapos nagta-tithes ka ng 150. Hindi 150 1.5 per week. Dahil po, sabi sa Malakay 3:10, and ito po particularly, mga priests, yung sinabihan po dito. Ang sabi po ay dalhin nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi. Hindi po sinabi na ibigay nyo. Sa English po niyan, bring. Hindi sinabing give. Bakit? Kasi po, ito ay isang prinsipyo. At ito po ay pag-honor natin kay Lord. Pagrespeto natin sa Kanya. Ito po ang challenge ni Lord sa lahat. Hindi lang basta sa priests. Dahil may pangako pong kalakip kapag tayo ay nagbibigay. Tingnan niyo yung sabi, next slide. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito
kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Alam niyo po, bigyan ko kayo ng background. Noong unang panahon ho, ang mga Israelites, nagbibigay sila ng kanilang 10 bahagi. At nire-recite po nila, kabisado nila, yung mahaba na nire-recite sa Deuteronomy 26. At sa part po nun, sa Deuteronomy 26, may part doon na kung saan nagbibigay sila ng 10 bahagi. Tapos tingnan niyo yung sabi nila, hindi ko binawasan ang 10 bahagi kahit sa panahon ng kahirapan. Ganun ho sila magbigay. Kahit nakikita nila, parang hindi aabot yung budget ko Hindi nila babawasan yung tithes nila, bibigay pa rin nila ng buo. Dahil bakit? Yun ang utos ni Yahweh sa kanila. Tingnan yung sabi nila, dininig ko ang iyong tinig, Yahweh, aking Diyos. Sinunod kong lahat ang inuutos nyo sa amin. In short, may sacrificial type ng offering pa rin sila kahit nagbibigay sila ng 10%. Bakit? Bakit nga ba 10%? Actually, ito nga po yung minimum At ang 10% po, kaya ito meron, hindi dahil sa kailangan, pero dahil gusto ni Lord kumilos sa area ng buhay natin. Tingnan niyo po, ang sabi ng verse 15. Binabanggit po nila to, sa prayer nila. Pagbigay nila ng tithes and offering, di na natin ginagawa itong ganito ngayon, di ba? Sabi nila, kaya nga, tignan nyo kami mula sa inyong banal na tahanan sa langit at pagpalain ninyo ang bayang Israel, pati na ang lupaing ibinigay nyo sa amin, ayon sa pangako ninyo sa aming mga ninuno, ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Bakit ko po ito binanggit sa inyo? Pwedeng sabihin nyo, Pastor, nakarinig kasi ako ng preaching o galing sa iba. Wala na daw tithes. Di ba? O kaya, ba't ako magbibigay ng tithes, Pastor? Di ba? Pwede ito yung tanong natin. Tingnan nyo. Next slide. Bakit ako magbibigay ng tithes, Pastor? Old Testament yan. Actually po, next slide, bago pa o wala pa po yung batas ni Moses, si Abraham po ay nagbigay na ng tithes. In short, yung tithing po ay hindi batas na pinipilit ka, kung hindi, ito po ay eternal principle. Sabay-sabay nga nating sabihin, eternal principle. Eternal principle po ang tithing. Hindi po siya batas. Parang katulad din po yan. Di ba sa Old Testament din naman, huwag kang papatay? Di ba? So, ganun ba? New Testament na tayo, Pastor. Pwede nang pumatay. Ganun ba? Hindi. Dahil naka-under yun sa principle ng valuing human life. At itong tithing ay eternal principle. Na ano? Pag-honor kay Lord. Pagrespeto natin kay Lord. Lord, sa'yo naman lahat ng bagay. Pero kinukuha mo ngayon sa akin 10% para kumilos ka sa area na yun ng buhay ko. Kasi bakit? Example, nakukuha mo sa isang buwan, 20,000. Paano nakikilos si Lord sa buhay natin kung punong-puno nga ang buhay natin? Kailangan ipagkatiwala natin yung 10 bahagi na yun sa Kanya. Tignan niyo sabi sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Tignan niyo, naka-highlight. Ano sabi? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! I-honor mo si Lord gamit ang iyong kayamanan. Ibigay sa Kanya ang unang bunga ng lahat ng tanim mo. Pag ginawa mo yun, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at ang mga lalagyan mo, mapupuno ng
alak. Hindi yun magic na lang, no? Na mapupuno na lang bigla. Ibig sabihin, yung dating hindi mo capability na gawin yung bagay na yon, magagawa mo. Tutulungan ka ng Diyos. Amen? Dahil bakit? Ang tithing ay, again, giving natin kay Lord, pag-honor sa Kanya, sa ating kayamanan. Kaya sa Malakay chapter 1 verse 6, balikan lang natin. Tignan nyo, sabi sinabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat, ginagalang ng anak ang tatay niya, at ng servant ang master niya. Sabi ni Lord sa Israel, tignan nyo, ako ang tatay nyo. Ako ang master nyo. Pero ba't di nyo ako ginagalang? In short, ang tithing ay paggalang sa Diyos. Kung hindi nagta-tithes ang isang Christian pala, hindi siya gumagalang sa Diyos. Hindi ko po kayo kinokondem kung hindi kayo nakapagbigay ng tithes. Pero baka ito po yung mensahe ni Lord sa inyo para maging maayos ang relationship nyo sa Kanya. Kaya, alam niyo po ba, sa New Testament, nagbibigay lahat ng mga Christians. Grabe ho sila po magbigay. Basahin niyo pa lang, Acts chapter 2, 3, 4, 5, 6. Grabe magbigay mga Christians. And generous sila kung magbigay. Hindi sila nagtatago dahil bakit? Saan kaya gagastusin ng mga apostol to? Baka bibili sila ng karwahe nila. Para i-preach ang gospel. Ganun ba? Hindi. Pantulong yan sa church as a whole. Para yung mga apostles, magawa nila yung mission nila. Mabuhay din nila yung family nila. Para yung mga ibang Christians na nangailangan, pag nangailangan, mayroong tulong kahit papano, nakaunti, na maitutulong sa kanila. Kaya tignan niyo po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, sabi diyan, every Sunday, magtabi kayo ng pera, depende sa kinikita nyo. Tapos ipunin nyo yun, para di ko na kailangan mangolekta pagpunta ko dyan. Yung giving natin para kay Lord, again, depende yun sa kinikita. Hindi po sinasabi, lahat ibigay nyo, lahat. Hindi. Ang sabi, depende sa kinikita. Si Paul, weekly, ganyan ang ginagawa niya. Kaya ask yourself, tanungin mo sarili mo ngayon, next slide, paano ako pagpapalain ni Lord kung puno ako? At ginagalang ko ba siya sa buhay ko? Talaga bang ginagalang mo si Lord? Ino-honor mo ba talaga si Lord? Isipin mo rin, galit ba si Lord sa'yo ngayon? O hindi? Masasabi niya ba sa'yong, well done, good and faithful servant? Mapapalakpakan ka ba ni Lord dahil sa ginagawa mo? Or disappointed ba si Lord sa'yo? Last but not the least, yield to God's guidance. Letter Y. Isuko mo ang sarili mo sa gabay ng Diyos. Kaya, kailangan pinagkakatiwala natin kay Lord, lahat ng pag-i-spend natin na gagawin. Lord, kailangan ko ba talaga yun? Lord, ito ba talaga yung need ko? Lord, gusto mo ba talaga yun para sa akin? Tignan niyo sabi ng Proverbs 24 verse 27, baka po makatulong sa atin ito. Tignan niyo, ano sabi? I-ready mo muna ang bukid mo para mataniman. Siguraduhin mong ayos na lahat ng kailangan mo. Tsaka ka magtayo ng, oo nga, may bahay ka, wala ka namang pambayad sa bahay mo. Di ba?
Bumili ka nga ng kotse, hindi ka pa sure kung meron ka bang pambabayad dun. Bumili ka ng bagong iPhone 16. Meron ka bang pambayad dun? Baka hindi ka ready. Kaya Ecclesiastes chapter 6 verse 9 din, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Mas okay pang makontento sa kung anong meron ka kaysa sa maghanap ng kung anong wala ka. Ito pa, Hebrews chapter 13 verse 5. Sabay-sabay naman nating basahin. 1, 2, 3, go. Huwag kayong magmukhang pera at makontento kayo sa kung anong meron kayo. Sabihin mo sa katabi mo yan, huwag kang magmukhang pera at makontento ka sa kung anong meron ka. Mahirap yung walang kinakausap. Dali, sabihin nyo. 1, 2, 3, go. Huwag kayong magmukhang pera at makontento ka sa kung anong meron ka. Ito po, dito na tayo magtatapos. Saglit lang po ito ha. Huwag kang maging PWD. Ano yun? Ano yun, pastor? Huwag kang maging PWD sa finances na pinagkatiwala sa iyo ni Lord. Ano yung P? Huwag kang maging, next slide, pursuer of worldly wealth. Dahil ayaw ng Diyos na naghahabol ka sa pera, hayaan mo yung pera humabol sa iyo. Tignan niyo sabi sa Ecclesiastes 5 verse 10, tignan niyo, hindi makokontento ang taong mukhang pera. Ganon din ang taong nagmamahal sa yaman. Di makokontento sa makukuha niya. Hindi makakapagbigay ng kasiyahan niyan talaga na full na inahanap natin. Importante yan, kailangan meron ka niyan, pero hindi yan yung makakapagkontento, magbibigay kakontentuhan sa'yo. Ano pa? Ano yung W? Huwag kang maging warrior sa pangailangan mo. Ayaw ng Diyos na nagwo-worry ka sa needs mo. Tingnan niyo sabi sa Matthew chapter 6 verse 31 to 32. So wag kayong mag-worry na baka kapusin kayo sa pagkain, inumin o damit. Mga Gentiles ang nagwo-worry sa mga ganong bagay. Alam na ng inyong tatay na kailangan nyo ang lahat ng ito. Alam niyo po, magugulat kayo, mas marami pang nabanggit si Jesus tungkol sa pera at mga pangailangan kaysa sa heaven at hell. Alam niyo po ba yun? Bakit? Kasi gusto ni Lord, maging maayos yung pamumuhay natin dito pa lang sa lupa. Kung ano yung pinagkatiwala niya sa atin, magamit natin ng maayos. At hindi tayo naghihirap. Kaya letter D, last dito, devoted to worldly riches. Kailangan sa Diyos ka lang devoted, hindi sa pera. Amen? Kung may Sunday tapos may sabi na, uy, meron tayong racket or sideline pag Sunday, tinatanggihan mo dapat yun dahil bakit? Yun na nga lang oras mo kay Lord, di ka na nakaka-attend kapag Tuesday. Tapos di mo pa atinan. Maging devoted kay Lord, wag sa pera. Matthew 6:24, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Hindi ka pwedeng mag-serve sa dalawang amo. Either mahal mo yung isa at ayaw mo yung pangalawa. O magiging loyal ka sa isa at ire-reject mo ang... sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Di ka pwedeng mag-serve at sa pera. Kaya ang challenge po natin ngayong week, start a new habit. Amen? 5 bagay yon. Manage it, outline, nest egg, embrace tithing principle, tsaka yield kay Lord. Amen? Start a new habit on money. Ibigay mo kung ano yung dapat kay Lord. Trust God sa finances mo.
Kung nangailangan ka, Lord, hindi ko alam saan ako kuha eh. Mag-pray ka talaga sa Kanya. Ano yung trabaho na yon na gusto niyang pasukan mo? Ano yung business na kailangan mong itayo? Amen? And now, we will hear po a testimony na kung saan testimony na magbibigay, luwalhati sa Diyos dahil sa siya rin po ay nagbibigay at nagmamanage ng kanyang pera for God's glory. Pwede nating pakinggan at tawagin na natin